And first of all, congratulations Thank for you. a successful movie and then nag-number 1 sa Netflix. Yes. And then ngayon meron siya panibago. What is your role? Thank you so much. Ayun, salamat po sa suporta. And sobrang excited ko po for this project. Napiyok! Napaos ng Hindi, concert. napaos. Kakatili ko na doon sa isang movie. Oo And, nga. ayun, sobrang thankful ko na may another project na naman, another blessing. Kaya ayun, medyo taliwas to dun sa character ko before. Bigla nga ako kanina eh, Oo, no? biglang straight dito eh. Doon, bading-bading ako. Pero ayun, kakayanin at syempre ibibigay natin yung gusto ng mga fans. Kaya sobrang thankful and thank you po. Sana pasubaybayan niyo po kami dito sa Viva One. What is your reaction na, syempre, ang TikTok follower ka, talagang ang dami mong million subscribers, and then part ka dito. What can you say na isa ka sa mga cast dito? Ayun, parang sobrang grateful kasi sobrang bihira yung ganitong opportunity from content creator to being an artist. Kasi parang hirap kasi from being an influencer, mag-mainstream ka bigla. Kaya sobrang pressured ako nung first. Kaya sobrang thankful ko din na binigyan ako ni God ng ganitong opportunity. And thank you also to Viva. Ayan, what is your motto in life? My motto in life is, as the character ba? It depends. Oh, as the character, Yeah. utang is life and sugal is life. Yun, looking forward. Who's your celebrity crush? My celebrity crush, talaki ko. Let's start with babae. Sa babae, celebrity crush ko si Marian Rivera talaga. Why? Si Marian Rivera na yun, no? Yeah. Ang ganda-ganda. Sinusubaybayan ko siya sa Jezebel. Ang daming mga films na sinusubaybayan ko siya as in I grew up with her. Not physically, but yung mga movies niya, it makes me feel na closer to her. Have you seen her in person? Yes! Wow. Sa mga events, sa GMA Ball, ganun. Sobrang ganda talaga. Starstruck talaga. Sobrang stars. Kaya sa lalaki. Sa lalaki naman, yung artist ako sa lalaki, si Donnie Pangilinan. Wow. Oo, kasi ang galing niyang umarte, as in, sobrang natural lang. Kasi ako, my way of acting right now is not even it's not even there yet. Mostly, parang natural acting lang talaga. Kumbaga kung ano ako sa buhay ko, hinahalo ko siya dun sa character. Kaya sobrang easy lang for me to bitaw the lines, to think of an expression, kasi, ayun. Diba? Di ba makaka-work ko sina Andre, Yes. Andres? Kamusta? Dahil syempre, anak sila ng mga di ba? Sobrang intimidating kasi mulak na yan eh, Iliana na yan eh. Pero sobrang saya pala na parang knowing na, kasi before, nung wala pa ako dito sa show business, parang sabi ko, nakaka-intimidate naman, kakausapin ba ako ng mga to? Like, grabe na yung mga narating nila sa buhay, tapos syempre, dami na ng projects. Pero sila yung unang nag-approach sa amin, kaya sobrang grateful ko na nakilala sila and more bonding with them soon. Any P-pop artist na ina-idolize mo? P-pop artist, syempre SB19. Yes, sino yung bias mo? Ang bias ko dun si Stel. Bakit? All-rounder. Sobrang versatile, mapasayaw man, mapakanta man, sobrang angas talaga. Kahit pananamit niya gayang-gaya ko eh. Kailan ka naging fan ng SB19? Sobrang nung kasigsagan ng mapa. Ayun. Message mo sa kanila, they're celebrating their anniversary. Message ko sa SB19, ayun, I will still be following you guys kasi sobrang fan po ako. Kahit pinupyok na ako ngayon, grabe. Kasi ito din, parang sobrang naging inspiration ko sila from being just a normal guy to having an achievement as an artist. Ayan. Again, invite everyone to catch this series. Hi guys, I'm Yanyan Desus. I'm playing the role as Andrew Flandique Mercado. Mapapanood niyo po kami sa Viva One, so please watch us at subaybayan niyo po kami dito sa Viva One. Thank you, Thank you so much. Congrats! You were launched. Ano yung naging preparation mo? Paano ka gumaling? And similar ba sa real Andres, yung as a student, yung character? Yung character, okay, unang-una, yung Tagalog ko, inaaral ko yan araw-araw talaga. Okay? Kahit sa bahay and also working with my family din sa the first family. Yung mga eksena natin, puro Filipino, diba? So, I really try to work on it every day and I try to read them all. And then, yan. Could you repeat the last part? Sorry. My character, yes. I would say I'm very similar in the sense na si Kiefer ay super loyal and protective for the people that he cares about. The people of the Section E. And for me, I feel I'm similar in the sense na I'm very loyal and protective to the people that I love the most and the people that I cherish, which is my family and my friends. So thank you. Thank you. We appreciate that. Random Republica. Next up, we have Jayco Manangan ng Jayco Talks.
Hi everyone. First of all, congratulations to the cast and of course Direk. And my question kay Miss Giselle, the writer. What inspired you to write ang Mutya ng Section E? Was there a particular moment or experience that sparked the story? After reading another Wattpad story, kasi common naman yun eh, na nai-inspire ka sa another story. Merong part doon sa story na yun, na yung bidang babae inilipat sa last section kasi lahat sila may lower score or mababa yung grades. So, dahil matalino siya, nilagay siya doon. And then, isinali siya ng contest or beauty contest. Tapos, may part doon na sinuportahan siya ng section na yun. So, parang doon na pumasok na what if nga may ganun na iisang babae lang siya. Tapos, napunta siya sa ganung section. Tapos, later ko lang na-realize, nangyayari pala talaga siya na iisang babae lang sa klase. So, yun po. Thank you. Kay Direk, since ang Mutya ng Section E pumatok sa Wattpad noong 2017 pa, paano niyo siya gagawin relevant ngayon para sa Gen Z? Paano gawing relevant? Of course, yung mga changes namin, syempre noong 2016, iba pa yung millennial pa yun eh. Yung mga teenagers. Ngayon, Gen Z na. And for me, I'm very optimistic kasi yung cast ko, sabi ko sa kanila, this will be a collaboration. Kasi at the end of the day, Gen X ako eh. Kayo naman yung totoong Gen Z, even the writers are millennials. So, sa script reading namin, ayun, nagtatanungan kami, ito ba yung reaction ng Gen Z? Ganito pa rin ba? True enough, pag teenager ka, medyo universal yung experience eh. Parang common pa rin whether you're for the boomer generation or Gen X or millennial, lahat tayo dumaan sa pagiging high school, lahat tayo dumaan sa first love, first heartbreak, first away ng barkada. And so, kahit yun yung hinuhope ko din, na even if ginawa namin Gen Z, sinulat ng isang millennial, nakaka-relate lahat ng generation because lahat tayo dumaan sa high school na sobrang important part ng buhay natin. Congratulations, looking forward to the series. Thank you. Jacob Talks. Next up, Vito Robles ng Vitox. Hi, Vitox. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. First of all, congratulations to the cast. Ang dami nila and mukhang lahat promising, and to the director and to the writer din po. So, my question po is for everyone, kung sino po yung pwedeng sumagot. For the cast. So, paano nyo dadalhin sa screen yung barkada feels ng Section E, lalo na yung mix ng funny at hugot moments? So, background na kaya ako naisip pa rin question kasi I love the book. So, I want to know paano nila dadalhin sa screen. Kung paano po dadalhin sa scene yung Yes, yung funny at hugot moments. hugot family at hugot moment? Funny and hugot moments. Actually, sa tingin ko hindi na po kami mahihirapan doon kasi ayun nga, pakita nyo kanina, medyo close na po kami kasi po may mga pinagsamahan po kami mga workshops and meron din po kaming fight rehearsals and during those times po, nagkakaloko-lokohan na po kami and ayun, madali po kami naging comfortable sa isa't isa. Thank you po. Thank you po. And, Alright. Rabbit. Sure, yeah. Ayun nga po, gaya ng sabi ni Ashton, hindi na po kami mahihirapan sa band namin lahat kasi sila lahat po tropa ko na eh. Dati pa nakakasama ko na sila Charles, sila Kurt, pero ngayon nakasama ko na sila lahat sa workshops, sa fight rehearsals, and dami kong mga bagong tropa. Daming bagong tropa. Alright, I hope that satiated your question. Next up, we have Erwin Ogawa ng Anong Ganap. Alright, kaysa cast na lang, so ano mga preparations nyo for your roles? Preparations for your role. Preparations for the roles.